Finally, nakarating na tayo guys dito sa vernissage. Easter Sunday ngayon guys. We're finally here sa Victory Park. Nasa tuktok na tayo. So ito po ang itsura. At actually guys, nasira na yun noong 1679 because of the earthquake. But hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po ay iikutin naman natin yung mga hindi natin napupuntahan pa dito sa Yerevan. And ngayon isa-isahin ko, ang target po natin dito sa vlog na to o dito sa araw na to ngayon ay St. Gregory the Illuminator Cathedral, Vernissage Market, Victory Park, Mother Armenia Monument, at kung ano pa po ang mga madadaanan natin in between trips. Ngayon, let's go! So, ayan, quick view lang ulit ng ating hotel, Holiday Inn Express Yerevan, na nasa harapan lang po yan ng park. Ayan. So, if ever, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo ang ating first episode simula nang dumating tayo dito sa Armenia. Ay, hindi, mali. Ano pala siya? Doon pala siya kasama sa episode from Georgia to Armenia. Guys, ang pupuntahan natin, Vernissage Market, and medyo malapit lang siya dito sa ating hotel. Like, dadaanan ulit natin yung Republic Square, and around 1.4 kilometers po. Alam nyo ba guys, gusto ko lang din i-share sa inyo na ang national symbol ng Armenia, isa sa mga national symbol, isang Mount Ararat. So, yung Mount Ararat ay, though ngayon wala na siya sa Armenia, nasa Turkey na siya, yung Mount Ararat po ang pinaniniwalaan na resting place ng Noah's Ark. So, after nung Great Flood, after nung alam niyo na yung story ng Noah's Ark, diba? Yung meron doon mga inilagay na mga hayop, ganyan, si Noah. And, kumbaga, doon sa Mount Ararat, ito, lalagay ko dito yung picture ng Mount Ararat. Though, again, nasa Turkey na siya ngayon, ay, dyan po, dumaong yung Noah's Ark. And, alam niyo yung mga ganong klaseng story, parang nagpapabilib sa akin. And, dito pala yung sa area na to before, but again, now, Turkey na. So, kumbaga, ayan yung Mount Ararat, guys, oh. Tapos, andito tayo. And, sakop na siya ngayon ng Turkey. Ito, Turkey. Meron ditong grocery. Actually, hindi yan yung mas mura. May mas mura. At yun yung gagawa natin ng supermarket vlog sa mga susunod na araw. Honest, gusto ko din kasi mapatunayan. Like, mapatunayan mismo sa habang ina-explore natin na mas mura dito sa Armenia kumpara sa Georgia. Kasi yun yung sinasabi sa mga comments eh. Habang ongoing yung Georgia vlogs natin, sinasabi nga ay man, mas mura sa Armenia, mas mura sa Armenia. So, let's see. Let's compare. And makikita natin yan soon. Nakakatuwa talaga tong park na to in front of us, no? Dito sa area ng hotel natin. Napaka-relaxing. Tapos, ano lang siya guys, yung mga tweet lang ng ibon, yung maririnig niya dito. Kaya, yun lang, aminado naman ako guys, na medyo pricey yung hotel natin ngayon. Yun lang, medyo pricey siya. Pero kung sa ganda ng location, superb! We're here again! Republic Square! Talagang madadaanan siya guys. Ito, ang tagal ka na nitong tinitignan. Check natin kung paano siya. Merong QR code na gano'n. Paano? I-install yung app? Check natin. Okay. So may app. So check natin yan later. Pagka ginawa natin agad yan, hindi na natin matatapos yung mga itinerary natin. Alam nyo din ba guys, itong Yerevan, super tanda na niya, super old na niya. Because mas matanda pa to kahit sa Rome. Di ba yung Rome parang sinasabi natin, ay ang tanda na ng Rome, ganyan. Pero mas matanda po ito. Naitatag po ito noong 782 BC pa. Gano'n nakatagal. BC? So, ibig sabihin, madami siyang work. Hindi siya free. Joke. Corny nung part na yun. Huwag niyo akong sasabihan corny. Kasi corny talaga siya. Finally, nakarating na tayo guys dito sa Vernissage. Ayun siya yo. Market siya ng mga tent, gano'n. So, I think, aalokin tayo here for sure. Yan, here. We're here finally. And also, before we start, gusto ko lang share sa inyo yung vernissage. Ibig sabihin nun, ano siya, French word siya, na parang ang ibig sabihin, preview ng isang art exhibition, which is puro art na may makikita dito. Hindi ko lang alam kung may food. Problema guys, walang price tag. So hindi tuloy tayo maka-check o kwento ko sa inyo, masabi ko sa inyo kung magkano. Kasi again, ayoko po nagtatanong usually sa mga stores kung hindi naman ako bibili. Kasi diba, sayang yung effort din nila. Parang nahihiya ako. Speaking of, nung sinabi ko nung nakaraan na yung chess, super big deal sa kanila. Tignan nyo, napakadaming mga chessboard dito, iba't ibang style. Mahal niya yun, 78,000 na dram. Ito, 113,000 dram. Ay, ang galing. 3-way? Cool. Tapos ito pa. Check natin kung magkano to. Ito guys, ay mahal. 723,000 dram. My God, ang mahal. Ay, ito maganda. Ano to, stone? What kind of stone is this? Anong stone to? 500 dram, oh. Tapos 1,000. Tapos 2,000 pala.
Ano kaya ibig sabihin ng mga stone na yan? Gusto kong tanongin kung magkano, parang gusto kong bumili. What is this? Stone. What kind of stone? Obsidian. Obsidian. Yeah. Yeah. So how does obsidian work? I shot with it. You don't know? Okay, it's okay. Thank you. Hit natin parang gusto ko. Para mag-uuwi lang ako ng stone. Ay, ang mura lang guys. 73 pesos lang para sa pera natin. Sige, bili tayong isa. So, sinerch ko. Ayan, obsidian is highly regarded protective stone known for its ability to block, absorb, and transform. Ay, nice! Negative energy. Okay, sige, bili tayo. Bibili ako guys ng dalawa. Isa sa atin sa Nueva Ecija. Tapos, isa sa tinitirhan natin sa Makati. Para dalawang grabbing blocking things to. O, ayan. Kaya mga negative energy, evil eye, lahat na ng stone. Ito na. Black na kayo. Yung 2. Parang maganda yung medyo brown yung isa. Tapos yung isa naman ay black lang. So, parang ganyan. Sige, para magkaiba. Thank you so much! Meron na tayong blocker na mga masasamang hangin. Masasamang enerhiya. Kasi ko guys sa mga ganun sa mga anik-anik. Yung mga something. Di ba naalala niya, bumili tayo ng stone sa Sri Lanka. Ang galing! Meron tayong stone na galing Armenia. May stone na din tayong galing Sri Lanka. Yung sa Sri Lanka naman, para sa wealth. Ito naman, to block negative energy. Ang dami din dito mga stone na binibenta. But ibang klaseng stone niya. Kasi ibang color, ano. Mahal naman, 7,000. Ito yung pang coffee, di ba? Yan yung pang coffee. So, turkey style. Ito, mga bracelets. Ayun, cool naman ito. Inuman, no? Talagang made of, ano siya, stone. Ganda. Tapos mga bag. Mga handmade na mga paintings. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah, Philippines. Which market souvenir, my friend? Magnet. Yeah. This is 1,000 dirham. If you buy 10 pieces, 2,000 dirham. 2,000 dirham. Wait, I'll just check first. Yeah, because I want with Armenia word. Okay, Yeah. this is Armenia. 500. Yes. Okay. Okay, I'll buy one. Only one. For me only. Bumili ko ng magnet kasi mabait si Kuya. 500 dirham lang naman. And I'm planning doon sa broadcast channel natin. Ilalagay ko dito yung broadcast channel i-check nyo lang sa Instagram account natin. Tapos makikita nyo dito yung broadcast channel. Yung screenshot ilalagay ko din dito. Ayan, ilalagay ko dyan. So I'm planning magpapag-giveaway ako ng isa lang naman. Isang set. Like Georgia tapos Armenia na magnet. Wala lang. Gusto ko lang magpadala guys sa isang maswerteng viewer natin. Armenian scarf. Ang ganda na Armenian scarf, guys. Paano kaya yan? Ganda. Grabe, wala man lang ditong watawat natin. Ala ko nakikita ng watawat natin. Hindi nyo kami mahal. Hindi nyo kami mahal. So, habang iniikot natin to, na-discover ko, napansin ko, na-observe, yun ang right term. Na-observe ko na ang mga binibenta dito, mga carpets, mga scarf, mga stones, mga woodworks, ceramics, ganyan. So, kung hilig nyo po yung mga ganun, perfect place to for you to explore dito sa Yerevan. Dayo, clock. Ito yung food area. Ang haba niya, ha? Meron pa dun, no? Alam niyo ba, matagal na to nagsimula ito mga 1980s at ang mga nagpasimula nito yung mga local artists dito sa city nila. Tapos hanggang sa Lumagu, Laguna, napakadami ng mga nagbebenta din dito, which is iba't ibang klaseng art talaga. Ang dami ditong sing-sing guys. Like iba't ibang shop or mga ring. Mga nakikita kong nagbebenta. Ito kakaibang klaseng stone. Yellow. Ayan napakadami talaga mga chessboard. Sikat talaga sa kanila yung chess. So, ayan guys, gusto ko na i-share sa inyo. Based dito sa Google Maps, kasi dito tayo nagtitingin minsan ng mga opening hours, diba? Kapag ka Sunday, tapos Saturday, 11 AM to 6 PM sila bukas. Which is swerte tayo kasi Sunday ngayon. Tapos kapag ka naman Monday to Friday, noon time lang hanggang 2 PM. Okay, so we're done guys. Ngayon magpunta naman na tayo sa St. Gregory the Illuminator Cathedral. Malapit lang siya dito kaya pinagdikit ko na siya. Dito lang yung daan. Walking distance lang. Nakitang-kita na dito. Alam nyo, to be honest, ang dami ding nagre-reco sa atin ng shawarma dito Parang gusto ko ding tikman. Dito kayo the best shawarma. Saan kayo the best dito sa Armenia? Okay? Now guys, bakit na tayo dito sa overpass? And tatawid na tayo dahil nasa kabilang side yung church. And wala kasing pedestrian lane. Hey! Sabi, ang ganda.
Parang feeling ko kapag ka-color orange yan, tapos mga follow out, parang mas maganda. Grabe. Nag-e-emotan yung magjowa na nasa likod ko. Kita niyo ba? Ayun o. Nag-e-emotan sila. Yung naman ito, tabi ng church, merong skateboardan. Daming bata. Ganito ba sa Pilipinas? Parang wala, no? Parang wala pa ako naririnig or nakikita kahit sa TikTok or Facebook or kahit sa YouTube pa man yan. Buti may tagusan dito. Hindi na tayo kinakailangan pang umikot. Tingnan nyo, napakalaki niya, guys. And gusto ko na i-share sa inyo na ito po ang largest cathedral of Armenian Apostolic Church. Ay, ang daming tao ngayon. Kasi Sunday. Guys, so sakto yung punta natin. Sayang guys, hindi natin naabutan yung misa. Pero at least nakita natin yung loob. So, ang ginagawa ng mga tao dito guys, meron silang nilalagay sa ulo. Tapos saka nagpe-pray. Pero syempre, for privacy reasons, hindi ko na siya papakita sa inyo. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng loob quickly. So, ayan. Tapos na tayo ngayon dyan sa church. And nag-pray lang tayo doon inside. And now, katabi niya kasi yung SAS. So, yung SAS, guys, para siyang Save More, para siyang Walter Mart, Robinson Supermarket, ganyan. At balita ko, mura daw dito sa food court dito ang pork shawarma. So, yan. Since anong oras naman na? Mag-aalas 3 na. Let's go! Let's try it! Ito lang siya, yo. Katabing-katabi lang. Ito lang yung church. Tapos ito lang yung SAS. But, again, hindi pa ito yung pinaka-official supermarket vlog natin because meron po akong alam na mas murang bilihan dito sa Yerevan. Ito, SAS food court. Let's go. Ayun natin nyo. Ang sarap guys! Mukhang yummy lahat. Galing naman, ano to? Patties with potatoes, tas donuts. Sabi na overwhelm ako. Ang social pala ng food court nila dito. And also, ang laki. So, tignan nyo, meron dyan mga chicken, tapos mga kebab. Ano to? Barbecue pork steak, something. Oh, mga hindi pa luto. So, gusto ko na i-share sa inyo kung magkano yung pork ribs dito. Ito yung sikat eh. 3,500 gram. Then, ito namang barbecue pork 3,650 gram. Tapos ito yung mga kebab. Ganito pala itsura ng kebab kapag hindi pa luto. So, Angus beef na kebab, 1,200. Walang pork. Walang pork kebab, no? So, chicken kebab, 1,000. Galing. Tapos ito yung shawarma na sikat na sinasabi ko sa inyo. Ito, pork shawarma, 1,200. Tapos meron nung in-plate, 2,100 naman siya. So, I think guys, mag-pork shawarma tayo saka chicken kebab. Pero, ikutin muna natin baka may mas magustuhan na naman tayo eh. Oh, okay. Ito yung luto na version. So, chicken barbecue, 800. Dami guys food. Hindi ko may isa-isa para sabihin sa inyong lahat. Chicken fry, 390. Galing naman. Ang daming iba't ibang klaseng food. Ayun o. Wow. Ito may mga sauce pasta kaya ito. Wala kasing nakalagay eh. Tapos ito dito, sushi sa side na to. Check natin. Ito may chicken. Ayan. So yung chicken nila guys dito ay 900. Chicken hot nuggets. Tapos chicken nuggets is 900 din. May ibang klaseng food. So ito parang ano siya, mga Asian food. Doon nasa Asia pa naman tayo. Diba? Tapos ito mga gelato, 600 gram. Galing may bubblegum flavor, 600 gram din. Wow, pastry homemade Napoleon, 500 gram. Dami guys, masarap dito. Ito yung ito yung parang kinain natin na milfay. Yan ba yun? So yun lang. Dulo na to. Pala tayo mag-kebab guys. Pork shawarma na lang, tapos mamili na lang tayo ng iba pa doon. Pero guys, nagbago na ulit isip ko. Mag-kebab na lang tayo kasi di naman natin siya natitikman sa mga normal na araw sa atin. So kebab na lang kaysa yung chicken. Kasi chicken madami sa atin sa Pilipinas eh. So kebab and shawarma. Hello, one pork shawarma and chicken kebab. Yeah. Ito guys yung total bill natin. 2,230 dirham. Diba? Pwede na. Pwede na siya. I'm vlogging. Thank you. So, tinake out ko na lang guys yung order natin. Kebab to, saka shawarma. Kasi hindi tayo makakain. Napakadaming tao doon sa loob. Like, para talaga siyang crowded na food court. Ganong level. So, if ever, kapag kunyari nasa Yerevan kayo, itry nyo tong SAS food court. Napakadaming options. Pero syempre, i-review ko din muna to. Itong binili ko para meron tayong batayan, di ba? Tingnan nyo guys. Kinain ko na yung
yung pork shawarma. Masarap nga siya, malinamnam. Tapos hindi siya tulad ng shawarma sa atin sa Pilipinas. Ibang level. Like, i-rate ko siya ng 9 out of 10, ganun. Ang price niya is 1,200 dirham. Sulit na siya for me. Malaki o mahaba. Tapos guys, ito naman yung kebab. Chicken kebab naman siya. Between the two, mas gusto ko pa rin yung pork shawarma. Yun, ulit-ulitin ko. Pero ito, parang tingin ko, bihira ko lang ito ulitin. And kung i-rate ko siya, i-rate ko ito ng 6 or 7. I think fair naman yun. Medyo masarap din naman siya, pero hindi masarap. Ganun. Okay, so guys, next stop, pupunta na po tayo sa Victory Park. And actually, medyo malayo po siya from here, kaya mag-Yandex Go na tayo. So yung Yandex Go guys, pwede kayo magbayad ng cash, pwede kayo magbayad ng card. Though tayo, hindi tayo makapagbayad ng card kasi hindi gumagana yung GCash natin. Ayoko namang insert yung credit card natin dito. And also, 1,000 dirham po yung bayad from here, dito sa area na to. Dito ako magkaka-pick up going to Victory Park. Then, sa mga hindi po nakakaalam, yung Victory Park, isang park po siya sa medyo uphill. Plus, dun po located yung Mother Armenia Monument na sikat. Counterpart siya ng Mother of Georgia. So, ilalagay ko lang yung picture dito for reference. Ito yung ano natin, Yandex dadaan. Alam niyo, maulan nga eh. Maulan nga ngayon dito. Maganda pa naman sana maglibot kapag malamig, pero hindi maulan. Ito na. Let's go! Hello! Nasasakyan natin ha. Good. We're finally here sa Victory Park. Ayaw niya guys. Like sa mismong city center, ang layo. Parang ilang minuto din ako nagbiyahe. Kaya if ever mag-Yandex Go kayo papunta dito. Ito yung itsura niya. I think mahaba-habang park to, but dito mukhang mas madaming tao dito tayo dumaan. And alam nyo, medyo matagal-tagal na to eh, itong mismong Victory Park. Nag-open siya noong 1950s. And because to commemorate the victory, kaya nga Victory Park noong World War II. Nakakatakot guys, meron mga naglalakad na ganito dito. I mean, natatakot kasi ako sa ganyan eh. Hi! Hello! How are you? I'm good. Hello. Ang judgmental ko. Doon lang naman sa part na yun. Natatakot kasi ko guys kapag gano'n, parang nakikita, ano yan? Si Pennywise, parang ganun yung mga na-imagine ko. Tapos meron din dong clown. Pero bait naman pala si kuya. Hindi ko alam, pero bigla nagkakaproblema yung eSIM na binili ko guys. Yung eSIM na sinasabi ko sa inyo available sa whole Caucasus region. Tingnan nyo mo, 3G, tapos biglang nawawala. Kaya ngayon medyo nag-worry ako kasi baka mamaya hindi tayo makauwi. Kasi Yandex lang eh. So baka wala tayong ma-accessan. Iniisip ko na agad. Nagpa-plan din ako, oh my God, kailangan kong makiusap na makikiconnect ko sa hotspot. Mga ganun na agad nasa mind ko. Ang daming squirrel. For sure hindi nyo nakikita kasi masyado silang maliliit. Pero ang dami dito. Nahuhulog pa yung iba, like nahuhulog from the top. Yung mga squirrel kayo, nilikod nyo pag kayo na dead balls. Oh my God, nandito ka ba yung The Voice? Tingnan nyo. This is The Voice. Okay, so amusement park siya guys, na hindi gaanong matao. Hindi talaga matao. Yun ang tamang term. Ano eh, sarado yung mga, like ito, hindi mga gumagalaw yung mga rides. Though, meron po ditong Ferris wheel. And again, nahilig tayo sa Ferris wheel. Ay my God. Roller coaster. Yan o, tignan nyo. Gusto nyo ba sumakay tayo dyan, guys? Ha? Press 1 kung gusto nyo. Oh, ayoko pa din. I'm scared. Honest, alam nyo, ang lungkot. Ang lungkot dito. Though may mga area na masaya. Pero, in general, hindi siya ganun tinatangkilik, guys. Knowing na Sunday ngayon weekends. Doon sa baba, madaming tao. Tapos dito super konti. So ito yung nakita ko sa Google Maps, Brother Circus, 5 PM nag-o-open yan. Tapos dito meron pa din mga rides. Parang pang kiddos na lang. Ganyan guys, yung itsura ng rides. Oh, umiikot lang na ganyan. So parang I think kapag kami sasakay lang, saka lang siya aandar. Ito may sasakay lang kasi kaya paandar rin. Ay, ito itsura pa lang. Extreme na. Para siyang ano yung sa Disneyland. Guys, we're here na sa dulong part ng park. Itong Mother of Armenia Monument. Ang laki niya pala. Mas malaki siya sa Mother of Georgia. And gusto ko lang i-share sa inyo guys. Ito, andito din yung mismong Mother Armenia Military Museum. Though parang sarado siya. Hindi siya bukas. Tapos ang laki din dito diba? Again, not crowded. And I think hindi talaga peak season tong punta natin kasi karamihan sa mga fountain din nila drained. Walang ganon. Tapos walang ganon naglilibot. Parang naalala niyo yung nangyari sa atin sa Tajikistan. Yung tipong walang mga kalaman-laman lahat ng mga garden, fountain, lake, mga naka-drain. Uy, meron din sa Little Eternal Flame. Ay no, Eternal Flame guys. It's giving Kyrgyzstan. I think viewing deck area to. Check natin. Ay, nakita-kita yung Yerevan.
Just like doon sa Georgia, itong si Mother Armenia ay ano siya, symbolize na yung bilang makapangyarihang babae. So powerful female figure siya dito na talagang parang ibig sabihin gina-guard niya yung buong bansa. Ganon. Tapos kung i-zoom guys, made of copper siya. And parang medyo nag-greenish na nga siya eh. Naalala niyo yung kinuwento ko sa inyo doon sa reclining Buddha sa Fukuoka. Parang ganun na yung color niya. Tapos grabe din kasi talaga yung nabuong connection ng Turkey saka ng Armenia. And papakita ko sa inyo kung bakit. Ayan, ito siya ya. Ayan siya. So, kung titignan niyo po sa mapa, ayan, ito yung pinakaharapan niya. Dito siya nakaharap. So, aside from yung mismong Armenia yung pinaprotektahan niya, nakatutok din siya sa Turkey. Ito na! Let's go! Paano magbayad? Eh, wala naman tayong card. Tama na bibili ng ticket. Wala tayong ticket. Ay, dito ngayon guys. So, 1,500 yung bayad sa ride. Plus, 300 pala tong mismong card. Okay. Tap. Okay. Okay. Let's go. Thank you. So, yung 1.5 is one round lang pala yun. O, diba? Nagkaroon pa tayo ng ganitong card. Though, hindi naman tayo nangongolekta ng amusement park card, diba? Ang kinukolekta natin yung parang mga transpo card, yung parang train card, ganyan. And also, okay naman siya. Okay itong amusement park na to. Review ko lang sa amusement park. Kaya lang, medyo kukunti yung tao niya. Which is, kung gusto niyo yung konti yung tao, talagang okay to, perfect siya. And also, akala ko nung una, ano siya, yung parang gumagalaw. Kasi mayroon ako napanood lately, na parang, kasi nung pagsakay ko, biglang tumabingi. Nice, grabe. Grabe naman yung tabingi naman ito kako, sabi ko ganyan. And meron kasi ko nakita sa friend ko kay Maine, parang ano, yung Ferris wheel sa Amerika ata, sa US ata yun or Canada. I don't know. Basta ilalagay ko dito yung picture. Ayan. So, sa US nga ata, yun yung parang ganito, Ferris wheel na kapag umiikot, umiikot din yung mismo ano, yung parang gumagalaw. Parang gusto ko siyang sakyan na parang ayoko din naman. Tignan nyo, oh! Ayan guys, andun tayo kanina. Sa church na yun. Diba? Ang layo natin. Like literally. Oh, Mother Armenia! Tahimik naman dito. Nasa tuktok na tayo. So, ito po ang itsura sa top ng Armenia. Ganda, no? And again, tulad ng sinabi ko sa inyo, dito sa Yerevan, ang tawag sa kanya ay Pink City. Kasi may mga karamihan sa mga buildings dyan ay gamit pink stone. So, lalo na dun sa Republic Square. So, tingnan nyo naman, no? Hindi ko alam kung nakikita dito o nabibigyan ng justice ng camera. Pero mostly pink siya, guys. Maliban sa roof, kundi yung walls. Yun, chinecheck ko kung meron pa tayong hindi napuntahan. Napuntahan na pala natin lahat. Almost, ano na, okay na yung mga nasa listahan natin. Kasi di ba naalala nyo na nasa Georgia, sinabi ko sa inyo, na meron akong ganito. Meron akong itinerary ngayon because nag-ready ako dahil baka nga-strict sa Georgian immigration. So, hindi naman hinahanap sa ating itinerary. So, inihanda ko lahat ng mga pupuntahan natin dito. If ever, kung gusto nyo pong makuha itong itinerary na to, yung file is ilalagay ko sa description. Okay? So, nagbabalik po tayo dito ngayon sa Northern Avenue kung saan bumili tayo ng pistachio ice. Pero ngayon pistachio naman bibili natin. Kasi gusto kong bigyan ng chance, baka mamaya yun yung hinahanap-hanap kong lasang pistachio. Ito, pistachio muna tayo. Large, 2,000 dirham. Ito na guys, so lasang pistachio na siya, natikman ko na. So okay na. Try nyo to pag napunta kay Yerevan. Sa Black Star Burger, pistachio lang, hindi pistachio ice. Though mas mahal siya, kasi siguro mas puro yung pistachio. 2,000 to. Yung pistachio ice na para may kape, 1.8. So guys, sasabihin ako sa inyo, kasi nandito ako ngayon sa Republic Square. Tapos, mayroong dalawang Armenian doon na nagta-thumbs up na ganyan. So, kaya pala sila nagta-thumbs up sa akin. Nagkagalingan sa akin. So, ang ibig ko sabihin guys, kasi kapag naglalakad ako, may mga time na nakaganyan ako. So, ipinapasok ko tong kamay ko dito. Ayan, para hindi malamig. Guys, akala nila, hindi ko lang matutuwa ako. Akala nila putol yung kamay natin. Tapos nababalance natin na parang nakaganyan lang. Tapos bigla ako nilitaw na ganyan. Tapos tumawa sila. Akala nila guys, magaling tayo mag-balance at putol yung kamay natin. Hindi ko alam kung matutuwa ako o dito sa mga tao rito eh. Grabe kayo sa akin. Okay guys, good morning. Today is another day at ngayon po magde-day tour na naman tayo. And gusto ko lang i-share sa inyo na ngayon po andito na tayo sa Alexander Tamyanan statue. So dito yan sa may area ng Cascade Complex. And dito kasi yung meeting point. And if ever, kung gusto nyo po magpunta dito, you can go here via Yandex. So, nag-Yandex na lang ako para hindi tayo malate. Dito yung meet up point eh. Diyan.
So, hanapin natin ngayon ang ating tour guide. Oo nga pala, if ever, hindi ko pa nga pala nasasabi, ito nga po pala ang tour natin ngayon, Garni, Gerhard, and Symphony of Stones day trip from Yerevan. So if ever kung gusto niyo to i-book sa Get Your Guide po, to pwede ma-book. Yung link ilalagay ko sa ibaba, and also ang price niya is 1,937 pesos. Ito yung mga pupuntahan, Charan's Ark, Garni Temple, Garni, doon din magbe-break time or lunch, Gerhard Monastery, tapos Symphony of Stones. Parang wala akong nararamdamang presensya ng tour guide dito. Though, trusted naman yung tour operator na binuka natin. Yerani Travel. So, sinerch ko siya, okay naman. Ayan, baka ito. Kasi Yerani Travel eh. Baka ito siya. Tingnan guys yung tour guide. So, 20 minutes before sa call time. Okay naman, di ba? Tingnan nyo guys, so dito sa meeting point, meron pala dito yung ano din, yung drinking fountain. Lalo na-amaze lang ako, no? Hindi kasi pwede kaya sa Pilipinas yung ganyan. Yung maglalagay ng ganyan sa mga park, ganun, or no. First stop, nandito na ngayon tayo sa Ark. Diba? Nakatulog ako sa biyahe. Yan guys, yung view. Ito guys, yung makikita dito. Kaya lang, hindi siya clear eh. Pero usually makikita guys dito yung Mount Ararat. Na kung saan kinikwento ko sa inyo sa previous vlog. Previous part ng vlog na to is doon po dumaong yung Noah's Ark. Ang ganda, ang lamig. Usually dito sa tour na to, ito yung first stop eh. Kaya talagang unang-una, ito ang pupuntahan nyo. And dito na talaga ngayon tayo sa pinaka-official stop natin, which is dito sa Garni Temple. And ayun guys, yung itsura. Ang ganda dito. Like, I think kapag kunyari spring, talagang cherry blossom vibe yung mga ganyan. And, ayun po. Yan yung sikat dito. And gusto ko i-share sa inyo na ito po yung nag-iisang Greco-Roman colonnaded temple dito sa Armenia. Ganito pala itsura niya. And alam nyo, ito yung mga ito yung mga nakikita ko usually sa mga drone shot na mga nasa Armenia na vlog. And parang ang laki-laki niya doon sa drone. Pero maliit lang pala siya guys in person. Super tagal na nito. Like, ginawa pa to ng 1st century AD. Diba? At actually guys, nasira na yun noong 1679 eh because of the earthquake. But, uli siya noong 1970s. Kaya, naging ayos na siya. Medyo manipis guys yung akyatan. Tapos matangkad. Tignan natin kung ano yung nasa loob. Ito. So, ganito lang pala. Kala kami something na parang rebulto. Tingnan nyo nakalagay yun. Don't put coins. So, siguro meron dyan mga nag-wish for something. Ano ito may daanan? Wala. Ganyan lang siya. Okay guys, now we're here sa Garni. And napakaganda niya. Actually, para siyang canyon. Ayan o, tignan niyo yung view na to. Tapos yung mga stone niya, yung mga mismo mga bato-bato, ano siya, layering. Itong area na to, like ito, parang it's giving Milford Sound sa New Zealand. Kumbaga, binigyan lang tayo ng time dito to take a photo, ganyan, kasi IG worthy nga yung lugar. Konting fun fact naman about dito naman sa Garni. Ito pong Garni is malayo po siya from Yerevan, like 25 km east. So ilalagay ko dito yung screenshot ng mismong Garni sa Google Maps. Plus, ang famous dito is yung Garni Temple and Symphony of Stones. There! Yan yung sinasabi ko sa inyo. Also, itong Garni guys, ay famous siya because dito sa area na to, napakadami nagbe-bake dito ng Armenian flatbread na lavash, which is kinain natin yun sa mga previous trips natin na day tour from Yerevan. So, ito, papakita ko dito itsura ng lavash, yung flatbread na sikat na parang feeling ko para siyang pita o parang yung mga nasa shawarma, ganun. Like, inihahambing ko lang ha. Naman guys, gusto ko naman i-explain sa inyo. Alam nyo ba na form to because of the volcanic lava na nanigas o lumamig, ganun. Hindi siya nahuhulog, no? Ang galing. So, ayan, if ever, ayan, zoom ko, made of made of basalt. And located siya dito sa Garni Gorge, which is para siyang Taroko Gorge, guys, na panapuntahan natin sa Taiwan naman.
To be honest, ang tawag sa kanya, basalt organ. And parang, oo nga, parang organ, guys. Parang siyang musical instrument. Grabe, ang layo na lalakarin, no? Though, okay lang naman, nandito na lang tayo. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo yung side doon. Okay guys, next up, andito ngayon tayo sa Gegard Monastery. Taas ng inakyat namin. Ito yung ng monastery. Let's go. So guys, kinausap ko yung tour guide natin kasi hirap na hirap akong i-pronounce ito. Para kasi siyang Gegard, parang ganun. Pero sabi niya sa akin ganun, okay lang do kahit bigkasin ko na lang siya ng Gegard. Okay? Yun. Pero hindi yun ang tamang pronunciation. Ang tamang pronunciation is Gegard. Basta guys, nakakalito. Ilalagay ko na lang yung mismong name ng location dito. Ayan, ilalagay ko dito sa screen. Ito yung monastery na sinasabi ko sa inyo. Ano to guys ha? UNESCO World Heritage to. Tapos gusto ko na i-share sa inyo yung Gegard. Basta yung ibig sabihin nun ay spear. Kasi pinaniniwalaan guys na dito ay itinago noon yung spear na kung saan ay ginamit kay Jesus. Pero sabi ng tour guide din natin ay hindi daw sigurado na yun yung pinaka-original na tumama sa katawan ni Jesus kasi hindi naman daw scientifically proven. Pero yun, again, yung Gegard, ang ibig sabihin ay spear. Alam niya guys, 4th century pa siya ginawa. Papasok tayo sa loob, ipapakita ko sa inyo. Guys, lunchtime na. Today lunch. Say hi. Hi. Guys, I found a new friend here from Poland. Yeah. Adrian. Hello everyone. Hello guys. Soon we will go to Poland. Manifesting. Ayun guys yung food oh. And ang bayad dito 2,500 dirham. We're back again dito guys sa Lake Sevan and yung mga kasama natin nagpunta doon sa monastery dyan. Naaalala nyo nagpunta na tayo dyan. So ipapakita ko yung screenshot nung pagpunta natin dyan dito. Twink! Ayan, so nakapunta na tayo dyan. Hindi na tayo aakyat doon dahil nung nakaraang punta natin dito, hindi natin masyado na-absorb to itong Lake Sevan area. Kaya ngayon, dito muna tayo. Dito diba? Ito guys, again yung Lake Sevan na kung saan ito po ang largest lake sa Armenia. And tulad ng sinabi ko before, yung mga iba pong taga dito sinasabi ito daw ay isang sea. Okay? Ano niyon? Parang joking nila yon. Guys, uso dito yung hookah. Guys, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero nag-i-snow na naman. Hindi lang siya yung makapal. Pero nag-i-snow. I'm so happy. O, diba? Wala walang lumadampi sa kamay ko Pero nakakatuwa dahil naranasan natin yung snow sa Georgia at naranasan din natin yung snow dito sa Armenia, diba? Okay, so now guys, before we end this vlog is gusto ko munang puntahan yung isang restaurant at sasama ko na dito because ngayon din naman tayo kakain. So, if ever po, kung gusto niyo po malaman kung ano yung restaurant na yan, sikat po doon yung
ribs, baby back ribs, ganyan. And malapit lang siya sa hotel natin. Ang pangalan ng restaurant ay Vienna Ribs. Yes, Vienna Ribs po. Actually, to be honest, itong Vienna Ribs na to ay hindi ako yung nakadiscover. Kasi meron tayong, kung naaalala niyo sa Taiwan vlog, ang first ever YouTube subscriber na encounter natin, siya yung nag-recommend nun. So sabi ko, okay, I trust her. So siya si Wonder Bing. So ilalagay ko yung screenshot dito, guys. Nag-comment siya, nag-post ba or what? Basta ilalagay ko na lang dyan. Tapos sinabi niya, Vienna Ribs daw. Tapos, okay, sige, puntahan natin to. At si Wonder Bing ang nag-request nito. I mean, nag-request sa atin. And I trust her. Tignan niyo kung gaano lang kalayo. Ito yung Holiday Inn Express. Ito lang, yung Vienna Ribs. Diba? Super lapit lang. Sabi ko lang kung gaano kalayo. Tapos super lapit lang, diba? Ang contradicting. So, dito lang po yun. Didire-diretsuhin lang natin yan. Then we will turn left. Alam nyo, ganyan yung itsura lang ngayon. Pero alam nyo ba, mag-aalas 7 na po. Opo, gabi na talaga dito. Kasi, may time na parang ayokong gabihin ng sobra dito. Gusto ko parang kapag kunyari, wala ng araw, nandun na tayo sa hotel room, ganun. And, if ever kung first time po kayo nanonood, ako po, lalo na kapag ka-solo travel, hindi naman ako mag-gimmick na tao. So, hindi ako pa pumaparty, ganyan. Kaya kapag kami kasama tayong friends, yun lang yung pagkakataon natin para makapag-party, makapag-pub, ganun. Kaya natin to. Ito lang yung park na sinasabi ko sa inyo maganda. So, let's go up here. Okay, so dyan tayo lumabas. Ito lang po sa side na to. Sikat din to actually, itong Soho pastry na to. Sa Google Reviews, ang dami niyang review guys na maganda. Ala, grabe. Wonder Bing, itong Vienna Ribs, parang ang mahal nito, ha? Ngayon pa lang tayo kakain sa merong pa alfresco dining na ganyang setup. Okay, so ito pala yung Vienna Ribs. Ba't kasi walang nakalagay na Vienna? Dito ba nakalagay? Ala ding Vienna guys na nakalagay. Mga tayo kung dito. Dito kaya? Ayan, dito. Excuse me, where's Vienna Ribs? Yes. Ah, Vienna Ribs. Okay. One? Okay, thank you. Sa baba pala siya, guys. Ayan. So, baba, guys. Kaya pala hindi natin makita. Ito. Okay, this is the menu. So, ito guys yung menu. And ito yung first page. So, meron dito crispy pig, tapos Australian collection. Mahal naman, 22,000 guys. Unang buklat natin, ang mahal agad. 22,000 dirham to. Itong parang merong crispy pig something. Tapos ito namang Austrian pala. 29,000 naman siya. So, meron siyang sausage, mga fruits, gulay ba yan? Or ano, mga sili, gano'n. Tapos may parang crispy pata. Tapos ito guys, yung pinunta natin dito. Itong Vienna Ribs. So, yung Vienna Ribs nila, merong iba't ibang size. Merong malaki. Yung malaki, 12,900 dirham. Yung middle naman is 65,000. Ay, 65,000. 8,900. 65 cm. Tapos itong 35 cm, 4,900. So, yan lang po ang kukunin natin. Tapos, again, kapag di natin mauubos, iti-take out natin. Tapos, yung nakalagay dito, chili, Mexicana, Diablo, tawag doon, Asian, Provence, Sesame. So, hindi ko alam kung ano yung the best dyan. But, I think Asian. Kasi parang may garlic eh. Mas mag-garlicky tayong tao kaysa ma-chili, no? Tapos, dito naman sa side na to, ayan, meron ditong sausage. Assorted na sausage, 9,900. May kasamang dip. Tapos potatoes and ano ba to? Parang pickles. Tapos dito naman sa side na to guys, ganun din sausage na meron potatoes, fries, mashed potato. So iba-iba. Naglalaro siya ng 2,700 dirham to 3,500 dirham. So again, sausage and the potatoes po yun. Combo. And dito sa side na to, ganun din siya. Naglalaro siya ng 2,700 to 2,900. So again, ano siya, sausage na may fries or mashed potatoes or wedges, potato wedges, okay? Then, ito naman yung sikat din na sinasabi sa atin. Kaya lang ayoko guys, crispy pata to. Ganon yung luto niya, crispy pata. So, ang, hindi ko alam kung ano basa, pero Stelze. Basta yun yung pangalan guys, 6,500 dirham. Then, this one naman is chicken or pork. Na parang I think filet. So, 3,600 siya. And, yan. Meron diyang beef tongue, tomato fish. 5,900 yung tomato fish, ang mahal. Tapos beef tongue 2,200. Tapos ito naman guys, mga assorted things, mga cold starter. Ito din, mga pickles. So 1,800 yung pickles. Tapos may bread sila. Bread basket, 700 dirham. Ito naman yung salad nila. If ever, kung mahilig kayo sa salad, Caesar salad, 2,700. Tapos ito naman Caesar with shrimps, 4,600. Tapos itong Caesar with shrimps again, 2,500. Ayan. May soup din sila. Chicken white soup, 1,600. Ano to? Spas? 1,600 din? Ganon. Oh, meron silang, akala ko pasta. Hindi pala siya pasta. Oh, meron din silang chicken wings. With hot sauce, 3,000. Tapos, ito namang chicken wings pan ko, 3,000 din. Beef stroganoff, 3,900.
Ayan. Ito, mussels with tomato sauce, 4.9. Mussels with, di ko alam basa dyan, Roquefort ba? Sauce, ayan, 5.9. O, don't judge me ha. Baka sabihin nyo naman, ba't di ko alam basahin yun? Hindi ko po talaga alam, ayoko magpanggap. Tapos ito, onion rings, 1.8. Tapos ito, cheese balls, 2.4. French fried potatoes, 1.3. Omelette assortment, 1.8. May rice sila, 1.3. Ang galing, may rice dito ba? That's good. Tapos grilled vegetables, 2.5. Tapos iba't ibang klaseng sauce, 600. Diba? Di ko alam kung ano masarap dyan. Is umorder tayo ng ribs. Yung pinakamaliit lang na ribs ang order natin. Kasi 4.9 nang mahal-mahal. Mag-isa lang din naman tayo, pero maliit lang naman yun na CM. Okay? Let's go. Na this one? Okay. You like spicy or not spicy? Not spicy. What's the best seller? Best seller from not spicy Yeah? is Asian with garlic sauce. Okay, Asian. Okay. Thank you so much. You are welcome. Yeah. And also, can I have rice? Rice. Yeah, that's all. That's all. Thank you. Okay, you are welcome. Yeah, thank Do you. want something for drinking? No, I have water. Okay, thank you. You are welcome. Okay, so umorder na tayo guys ng rice. Kasi parang hindi naman tayo nagra-rice sa mga nakakaraang araw. So I think deserve natin to. Deserve. Grabe guys, ang laki ng serving. Akala ko maliit lang. Ang laki pala ng 35 cm. Kasi guys, hindi ko naman kasi ini-imagine na ganito kahaba. Oo nga pala, 35 cm ibig sabihin. Tapos ito oh, tignan nyo, patatas. Tapos yan, may parang pasalad dito sa gilid. Tapos yung sauce. Tignan nyo kung gaano kalaki. Pakita ko ha, wait. Isang dangkal at kalahati. Ang laki! Ang laki! So guys, iniisip ko yung rice, isa servings po na muna natin kasi syempre, di ba wala tayong rice? Pwede ko take out yan. Kakainin ko bukas ng umaga habang mayroong sausage, di ba? Hindi ko alam, basta to be honest, nabibigla po ako sa mga pangyayari, opo. Yun talaga yun. So let's taste it. Okay, so let's taste na. Tikman na natin for the first, ano ba to? Ayan, ito. Tingnan guys, partida, isa pa lang to Lambot. Sarap nga. Kaso konti lang pala yung laman. Kasi share ko lang sa inyo, hindi po ako palagi nagre-ribs. Kaya don't judge me sa ribs. Nasaw-saw. Ang sarap ng sauce. Ito yung kapal niya. So, kung i-rate ko siya, so far, habang kinakain ko, parang feeling ko 8. 8 lang. Parang kumbaga hindi kasi ko nalililam naman masyado yung nandun sa loob. Pero masarap siya, don't get me wrong. Magkaiba ang hindi masarap sa something. Masarap siya. Yung linamnam factor lang ang hinahanap ko. This is the meat. Let's dip it. Lambot. Kumuha po muna tayo ng kaunting rice. Kasi ang dami. Okay, let's taste it. Sarap ng rice. Sarap ng rice. Lambot. Ano to? Jasmine? Sinandoming? Dinurado? Ganyan naman, tipid-tip guys. Dinala ko yung tubig sa hotel. O, tipid tayo ngayon. Okay guys, so ito yung bill natin, 6,820 and nakalagay dito, tip is not included. So I think magtitip tayo kasi napakabait guys ng server natin, like literally. So yan po yung price. So tapos na tayo guys, and tinake out ko kasi hindi ko siya naubos. And dito ngayon tayo sa Soho, okay? So dessert shop siya and na-scan ko na actually at nasarapan ako. Parang ito yung gusto ko, honey cake. And parang ito yung type ko. Then check tayo ng eclair. So ito, magkano ba siya? Parang nakalagay kasi 490 dram. So parang gusto ko yan. Excuse me, can I get it's okay, it's okay. Can I get one this? Yeah. Kasi kanyo, ang sasarap ng cake. Like literally, like sa ice kaya medyo mahal siya. 69 dram, di ba? Tapos ito, bumili ko nito isang classic eclair. 450 siya. Check pa tayo. May Napoleon thing, ganyan. Tapos ito, ano naman to? Mayroong crinkles. Oh my God, parang gusto ng crinkles. Pero ayoko masyadong plain. Pili tayo dito sa side na to. 690 guys. What's the best seller? Here? I mean here? On this French eclair? With chocolate flavor, yes. Okay, one. Yan. Thank you.
I think yun na, ang dami na nating binili. Masyado lang nabighani ang mata natin. How much each? I mean, one slice. One slice, 1,200. 1,200, okay. Do you sell per piece of the macarons? Yes. Okay. What's the green one? 400 with pistachio flavor. Pistachio? Okay. We've got vanilla, raspberry, caramel, blueberry, coffee, and maracuya. Sorry, what's the... Maracuya, the yellow one. The yellow one, okay. One pistachio. Yeah. Thank you. Okay, so yun lang guys, ang binili natin. I think mahal nga ito eh. Pero kasi, minsan lang naman. Saka, para matry natin, ang ganda na review nito online eh. Ganda nito, parang ang sarap nga nito eh. Kaya lang wala silang per slice. Tingnan niyo, total amount so far, 2,030. 2,030 dirham. 2,030 guys. I'll pay via card please. Thanks. Yeah, I post that on YouTube. Yeah, sure. Yeah, Ivan de Guzman from the Philippines. Oh, yeah. Philippines. Thank you. You have Filipino customers before? There's a lot of Filipino here? Yes. Yeah. Guys, so far, alam niyo, yung mga lokal, wala pa ako nakikita Pinoy eh. Kaya nagtatanong ako ng ganun. Puro mga turista. This is my name on YouTube and TikTok. Okay. Oh my God, guys! Alam niyo kung ano nangyari? Sabing ganun, binigyan daw tayo ng small present dito. Hindi ko alam kung ano. Alam niyo kung bakit? Sabi, we're so nice daw. Grabe, Ivan, ang nice mo kasi. Tingnan mo, nabibigyan ka tuloy ng freebie. Ano kayang klaseng freebie yun? Okay, guys. So now, gusto kong i-unbox sa inyo. Hindi ko alam kasi kung ano yung binigay nila. And, parang ang bigat. Hala, mabigat parehas. Pero yung isa binili natin, I think ito muna tayo sa mabigat kasi parang ito yung binili natin. So, ang binayaran po natin is 2,030 dirham. Ano siya buksan? Hala, kinakain ako. Paano buksan? Ay, naka-tape. Wait lang. Ayan, so ito po ang ating binili. And hindi naman natin ito kakainin ngayon kasi busog na tayo. Wow! Ayun yung binili natin. So, ang price po nito, itong tatlo na to, ay itong apat na to, 2,030. Ito, isang cake, eclair, tapos eclair ulit. Bali, French eclair yung mahaba. Wait, nakikita niyo ba? Yan, tapos isang pistachio na macarons, tapos honey cake, and eclair. Okay, so again, yan. So ito, ano kaya ang gift nila sa atin? Hindi naka-tape. Tingnan natin. 1, 2, 3. Oh my God! Tinitignan natin to kanina, Napoleon! Hala, thank you so much! May pa-Napoleon ganyan. Guys, masarap tong Napoleon. Actually, hindi ko na siya binili kasi parang same to nung lasa sa Milfay, yung kinain natin sa Labash. Tapos may pa-ganyan. Oh, hindi ko hinawakan ha. I mean, hindi ko hinawakan yung mismong pagkain. Nakaganyan lang. Thank you so much, Soho! Ayan guys, if ever kapag pupunta kayo, pwede kayo mag-drop by sa kanila. Grabe. Okay, napakababait nilang tao. So, yung Google Maps link ilalagay ko sa ibaba, okay? So, yun lang guys. If ever kung nagustuhan nyo itong vlog na to, napakahaba niya, feel free to drop your comment kung ano yung thoughts nyo, ganyan. And again, maraming salamat po. At meron pa tayong mga susunod na vlog tungkol sa Armenia. Again, this is Ivan de Guzman. So, yun lang. Thanks!